Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Katotohanan nga o aking mga iniibig na mga kapatid, mas magaan sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Ang aking katanungan o aking mga iniibig na mga kapatid, sino ngayon ang maliligtas sa harapan ng dakilang Panginoon? Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, sa aralin ng buhay na inyong sinasaliksik sa kasalukuyan, paano niya marating ang kaharian ng langit? Maraming relihiyong positiba ang nangangako sa tinatawag na kaligtasan. At maging din sa katuwang espiritismo, nariyan palagang pangako ng kaitasan, ang kaligtasan ninyong mga mananampalataya. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway, ang pagbabago at pagbabago ang hinihingi ng kaitasan sa bawat isa sa inyo. Maraming kaparaanan ng pagbabago o aking mainiibig na mga kapatid. Nariyan ang tinatawag na pisikal na nakikita ng inyong mga pananaw, ang kagandahan ng inyong kapaligiran. Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lahat ng pagbabago ay nagdudulot ng kaunlaran. Mayroong pagbabago na nagbibigay suliranin sa lipunan ng inyong ginagalawan. At sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diwa o aking mga iniibig na mga kapatid, anong pagbabago ang hinihingi sa inyo ng dakilang Panginoon? Mulaan niya sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mula sa kamangmangan tungo sa karunungan. Yan ang pagbabago na hinihingi sa inyo ng kaitaasan. Mula sa pagkalipin ng kasalanan tungo sa paggawa ng kabutihan o aking may iniibig na mga kapatid, yan ang pagbabago na hinihingi sa inyo ng dakilang Panginoon. At ang pagbabagong ito, nasa inyong pinag-aaralan sa kasalukuyan. Hindi pagbabago na magkaroon ng tuldok sa inyong mga kalagayan. Ang mga pagbabago na ito, habang kayo nakikitalag sa mundong ibabaw o aking may iniibig mga kapatid, magpapatuloy ito at pagpapatuloy itong mamamayani sa inyong mga buong kakuan. Nakikita ninyong pagbabago sa sanglibutan. Nariyan ang magagandang gusali, nagawa ng kamay ng mga tao, subalit pagdating ng panahon, nawawasak ng kalikasan. Nariyan ang katalinuhan ng tao sa paggawa ng mga bagay na kaunlaran ng teknolohiya sa inyong mga kalagayan. Subalit o aking mga inibig na mga kapatid, nasaan ang moral ng mga tao sa kasalukuyan? Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ibinabalik muli sa inyo ang salitang moral upang sa ganun malaman ninyo kung sino kayo sa harapan ng dakilang Panginoon at sino kayo sa harapan sa lipunan ng mga hugis kung saan kayo gumagalaw. Hindi kayo gumagalaw sa gitna ng mga tao aking mga iniibig ng mga kapatid upang kayo hangaan at palakpakan.
Gumagalaw kayo sa gitna ng lipunan ng mga hugis o aking nga iniibig ng mga kapatid upang sa ganun maging buhay na modelo kayo na dapat tularan ng inyong mga kapwa. Mabigat nga ang gumawa ng kabutihan. Mabigat nga ang gumawa ng pag-ibig sa inyong kapwa. Subalit o aking nga iniibig ng mga kapatid, ang pagsisikap at pagsisikap ay magbawalat sa inyo, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Hanggang ngayon, kayo nagpapagal. Hanggang ngayon, nagsisikap kayo aking mga iniibig ng mga kapatid upang kayo'y magiging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Tama yan. Sa pagsisikap, matatamo ang katagumpayan. Sa pagsisikap, matatamo ang ninanais ng kaitasan sa bawat isa sa inyo. Sa pagsisikap, matatamo ng inyong mga tunay na ako ang kaunlaran. Walang iba kundi yung mga tunay na ako na walang iba kundi yung mga espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid. Sa pagbabago na yan, dalawang bagay ang matatamo ninyo sa buhay na yan. Na sa magiging tuntungan ng inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diwa. Na sa maging gabay ninyo habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw na walang iba kung hindi ang pag-ibig at ang katotohanan. Bakit pag-ibig o aking na iniibig ng mga kapatid? Dahilan sa pag-ibig, natutunan ninyo ang magpakababa. Dahilan sa pag-ibig, natutunan ninyo ang magkawanggawa sa inyong kapwa. Kung kaya nga, ang salitang katotohanan, ang siyang binabanggit lagi na ng kaitasan sapagkat ang Diyos ay totoo. At ang Diyos, ang siyang pinagbuhatan ng lahat ng mga bagay, 10 na mga biyayang ipinagkaloob sa inyo at ang buhay na ipinahiram sa inyo o aking naiibig na mga kapatid. Kung kaya nga, bilang isang espiritista, na natuto na sa loob ng paturang diway, gampanan ninyo ang mga tungkulin. Hindi lamang tungkulin sa inyong mga sariling kapwaan, kundi tungkulin ninyo sa inyong kapwa at sa lipunan na inyong ginagalawan. Ang ating karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Kolosas 3, 6 hanggang 10. Pakibasa. Ito po yung nasusulat sa sulat ni Pablo sa mga taga Kolosas, chapter 3, verse 6 hanggang 10. Sabi dito, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng magsuway, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Natapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa, at kayo'y manangagpis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaon lumalang sa inyo. Punto po. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang likas santong kasulatan, ang nakakilala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay tinatawag ng bagong tao sa kanyang kalagayan. Kung kaya nga, kayo na mga narito, na walang sawang nakikisa sa mga kabatlayaan, magpasalamat kayo sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat itinuro sa inyo ang isang karunungan kung saan ang karunungan ito ang magdadala sa inyo
sa pintuan ng dakilang Panginoon. At muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu. Naway ang sama na gana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mula ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig ng Ama at ang banal na Espiritu Santo na siyang namamalagi sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban, na sa umagang ito'y mapapalad ang bawat isa na nakarating sa mapalad na paaralan ng Panginoon. Kayo'y masagana at nananatili sa inyo ang salita ng Panginoong Hesukristo, na sa oras na ito'y kayo'y lagi nang nagkakaisa, nagmamahalan sa isang salita ng Ama, sapagkat ipinagbibigay alam sa inyo ang kaalaman ng bawat isa upang kayo'y magkaroon ng tunay na kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo. Kayong mga minamahal na mga anak, malaon na kayong naghahangad at naghahanap ng katotohanan upang ipalaganap sa buong sanglibutan ang kaligtasan ng bawat isa. Ipinapalaganap ninyo ang totoong buhay na walang hanggan, sapagkat siya lamang ay Diyos na iisa, kundi ang Ama na makapangyarihan sa lahat, na nasa kaitasan, at ibinababa sa inyo at binibigyan kayo ng tunay na salita upang inyong malaman na ang salita ng Diyos ay maliwanag, ni pinagkakaloob sa inyo ang karangalan ng Panginoong Hesukristo. Naway ang lahat ng ito inyong isa't puso't ipagkaloob sa inyong mga puso, na ang lahat na ibinibigay at binababa at ibinibigay ang tunay na ang salita ng Diyos ay kayo, ang mga anak, na binibigyan ng mga patutuo. Binibigyan kayo upang kayo ay parangalan doon sa kaitaasan, na kayong mga anak ay naririto at nagbubungkal ng tunay na salita ng Diyos at Ama. Naway, huwag ninyong kalilimutan na ang lahat ng ito ay tunay na ang salita ng Diyos at Ama ay kayo, ang mga anak na tumutupad ng tungkulin na nagmumula doon sa kaitaasan at ibinababa sa inyo at ipinapalagkanap na ang salita nito isinasabuhay ng bawat isang mananampalataya sa pangalan ng Diyos at Ama. Naway magkaisa kayong lahat, magmahalan upang maisakatuparan ninyo ng salita ng Panginoong Hesukristo ay siyang tunay na inyong ginaganap ng katulad sa oras na ito.
Naway magkaisa kayo, magmahalan, magkasundo-sundo, magbigayan, at ang banal na Espiritu ay tunay na nagbibigay sa inyo ng mga totoong ito na ang salita ay banal na Espiritu Santo ang nagpapatunay sa inyo. Naway manalig kayo at mamalagi kayo sa isang salita ng Diyos at Ama. Sa oras na ito, tuklasin ninyong salita ni Apostol Juan Bautista sa Juan 13, Kapitulo 13, versikulo 15 hanggang 16. Pakibasa. Ito po yung nasusulat sa sulat ni Juan sa chapter 13, verse 16 to 17. 15-16 po. Sabi dito, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ito po. Sumainyong lahat ang mapalad na umagang ito. Ang liwanag ng Panginoong Hesukristo ay sumambulat nawa sa inyong lahat na ang kaharian ng Diyos ay suminyong mga puso ngayon at magpakailan pa. Paalam. Ako si Apostol Juan Bautista al Diyos. Salamat. Inyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Magsipaglinis ang bawat isa nang upang sa gayon ang pagiging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon ay maganap sa bawat isa. At saan nga magmumula ang paglilinis na yan? Na ang bawat isa ay totoong magsisi mula sa kanyang mga kahinaan na nagdudulot ng kamalian ng bawat kasalanan. Mga iniibig na mga kapatid, sa anong uri nga kaya ng pagsisikap ang inyong gagawin upang ang mga bagay na ito ay inyong maisagawa? Tunay na hindi sapat na maipakita sa bawat gawa, sapagkat ang hahanapin ay inyong kalooban, ang inyong mga espiritu na siyang nararapat na magtagumpay. Kung kaya nga ang tinatawag na pagsisisi na yan ay kinakailangan yung matutunan na makilala ang dakilang Panginoon. Sapagkat saan kayo magsisisi kung ang inyong mga gawa ay hindi nyo napag-uunawa at ang ugat ng mga ito
ay di nyo nalalaman. Ito ay paulit-ulit na magaganap o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay hindi nag-ugat sa bawat isa. Kaya nga inyong kilalanin ang dakilang Panginoon. Ano ang kanyang layunin sa bawat isa? Ano ang kanyang mga gawain? Ano ang kanyang mga halimbawang ibinibigay sa inyo? Binubusog ang bawat isa sa maraming salita na nanggagaling sa kaitaasan upang ang katotohanan ay maihayag sa inyo. Upang sa mapamagitan ng mga yan, ang tunay na pagbabago ay inyong maisagawa na kayo man pagdating ng panahon, ang tunay na bunga ay makita sa bawat isa. Kaya't ang mahabang pag-aaral ay binibigay sa inyo. Ipinakikita ang bawat aralin sapagkat sa katotohanan ang tao ay puno ng kamangmangan. Kaya't inyong alalahanin, o aking mga iniibig na mga kapatid, ano na nga bang mga karunungan ang inyong nadampot? Tingnan nyo ang inyong mga gawa, kung ito na nga ay naaayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pagbabago ay hahanapin ang tunay niyong pagkaunawa sa layunin ng dakilang Panginoon. Hindi ayon sa sanlibutan ito na pagbabago, kundi sa anyo ng bawat espiritu na nasa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, tinuturuan ang bawat isa na magkaroon siya ng pagsisikap na ang tunay na liwanag ang magbukas sa inyo. Sapagkat ito ang babata sa bawat kadiliman ng bawat kaisipan, ang bawat karumihan ng bawat puso. Ano pa ang layunin niyan? Ang bawat isa ay tunay na maging ilaw ng sanglibutan. Paano magniningning ang isang ilawan kung ito ay natatakpan? Hindi ba dito ay dapat ilagay sa ibabaw ng takalan? Ito ang sa inyo'y itinuturo lagi na. At pinapaalala, subalit anong karunungan ang ipinapalit ng tao sa araling yan?
ang mga bawat paggawa na nauukol sa sanglibutan. Subalit malalim ang pag-aaral na ngayon sa Espiritu. Hindi lamang niya nagbibigay ng makakain, kundi ang katotohanan. Siya man ay tinuturuan kung papaanong mangisda. Ang mga bagay na ito ay binibigay ng dakilang Panginoon nang upang kung papaano ang karunungan ay nagsimula sa pagkatakot sa Panginoon. Nais din naman ng kaitaasan na kayo sa inyong mga sarili ay tunay na magkaroon ng kusang loob na ang kalooban ng dakilang Panginoon. Ito rin naman ay inyong gustuhin. Hindi nang dahil sa pagkatakot, kung hindi inyong nalalaman, ito ang tunay na karapat-dapat. Ito ang tunay na katanggap-tanggap sa kanyang harapan, na ang tunay na kalinawagan ay tunay niyong nauunawaan. Kaya nga't ano ang kabanalan na yan na sa inyo'y pinakikita? Isang kabanalang kinakailangang isuot ng bawat isa, sapagkat malibang kayo ay dumuon sa mga bagay na yan, saka lamang nyo magagawa ng may kabuuan ng kanyang layunin, na ang bawat isa ay matanggap ng dakilang Panginoon na tunay na maging karapat-dapat na kamanggagawa sa kanyang bukirin. Hindi nga kayo hinahalintunad na maging isang alipin, kundi isang tunay na kaibigan at tunay na kamanggagawa. Kamag-aaral sa maraming aralin. Ito ang layunin ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, magpurit, magpasalamat ang bawat isa. Kung ang mga bagay na ito ay laging inihahandog sa inyo, sapagkat tunay ang dakilang Panginoon ay nagbibigay ng sagana sa bawat isa. Iniingatan na ang bawat isa ay di na nga muling mga ligaw. At sino sa inyo ang nararapat pa ngang maligaw sa maraming pag-aaral na sa inyo'y ibinigay? Anong mga kadahilanan ang inyong iharap sa dakilang Panginoon kung ang mga bagay na inaasahan ay di nyo magawa? Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong harangan ang liwanag na laging sa inyo'y ibinibigay. Huwag niyong hayaan ang inyong mga sarili na lumayo sa liwanag na yan, sapagkat tunay na bagamat ang kabuhayang sinasabi niyo sa sanglibutang ito'y may kahirapan,
Subalit ano nga ang ginagawa ng kaitaasan? Tinuturuan ng bawat isa na mamuhay ng may katalinuhan. Kayo nga ay may sapat na lakas, may sapat na kakayahan. Kumbaga't ang mga bagay na ito ay sa inyo'y ipinahayag. Sapat ang bawat isa na maingatan ang kanyang sarili, sapagkat ang pananampalataya at ang pagtitiwala sa inyo man ito nga ay naituro. Kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ano mang karunungan at paniniwala na mayroon kayo na inyong nararapat na palitan alang-alang sa katotohanan na pinakikita ng dakilang Panginoon, huwag kayong mag-atubili na ito ay sundan. Huwag niyong ipagkait ang inyong mga sarili sa tunay na pagbabago na hinahanap sa inyo. Nang upang sa gayon, kayo na naririto ang siyang tunay na tawagin, tunay na saksi ng biyaya at ng kabanalan ng dakilang Panginoon. Ang kanyang kaluwalhatian ay totoong nasa lahat. Kaya nga't upang ang bagay na ito ay manatili sa inyo, kayo man ay manatili sa pagtitiwala sa dakilang Panginoon. At hanggang dito ako. At harinawa ang aralin ito ay nagpagdagdag sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid. Tunay na ang mga aral na pinagkakalob sa bawat isa sa inyo ay inyo nga itong nararanasan. Inyo nga itong napatutuhanan sapagkat ang aral na ayon sa diwa ay ito isang pag-aaral na malalim. Hindi nga kayo nabuhay sa kalupaang ito upang kayo'y mabuhay ng mapayapa, upang kayo ay mapaunlad ang bawat sarili sa sanlibutan ito. Ano nga ba ang kahingian ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo? Ang kayo nga ay tunay na mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ang pagpapaunlad nga ng inyong mga espiritu, hindi nga kayo lumilihis sa kanyang kalooban, sapagkat ito nga ang inyong ipinunta dito sa ibabaw ng lupa, ang mapaunlad ang bawat espiritu na mayroong kabahagi ang kaitaasan. Mula nga sa dako pa roon, kayo ay ginagabayan at inalalayan ng kaitaasan sapagkat kayo pinili
sapagkat nakita ng kaitaasan ng inyong mga pagsisikap, pagpupursigi, upang nang sa gayon mapaunlad nyo ang inyong mga sariling kaakuhan, at kayo nga ay nakikitaan ng inyong mga pagsunod ayon sa kanyang kalooban. Malawak ang pag-aaral, kung kaya nga huwag sasara ng aking mga kapatid ang kanyang sarili sa pag-aaral dito sa kalupaan lamang. Subalit, ang kaitaasan ay laging ang handang tumulong sa bawat isa sa lahat ng mga nagnanais na mapaunlad ang kanyang sarili. Ito nga ang kahingian ng kaitaasan, na kayo lumakad ayon sa kanyang kalooban. Marami ang makikita ng isang mag-aaral ng mga pagbabago sa kanyang daanan, subalit ang pagbabago na ayon sa kaitaasan ay siyang totoo at siyang magkakaroon sa inyo ng kapakinabangan. Huwag nga kayo magkaroon ng mga pag-aalinlangan sa mga pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob, sapagkat kayo ay bukas sa mga ganitong pakikipag-aral. Hindi nga lang ninyo ito napapansin, subalit kayo bilang isang mag-aaral ng kaitaasan at inaaralan, hindi nga kayo magiging isang sagwil pa o isang hadlang sa kanyang ibinibigay na pakikip. Ang mga mag-aral na naayon sa kanyang kagustuhan ay nalalaman ng kaitaasan na ito'y marami. Subalit, ipinaalala sa bawat isa sa inyo na matuto kayong pumili. Matutunan ninyo ang mga pag-aaral sa inyong harapan kung ito'y para saan, sa inyo bang espiritu o sa inyong laman, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na kayo'y naririto upang siya'y sambahin at sumunod sa Kanya, sapagkat hindi kayo binigyan ng isang pag-aaral na kayo'y pahihirapan, kundi kayo'y pagagangin ang inyong mga pakikipag-aral, sapagkat ito ay isang aralin na kung saan ang inyong pagsunod sa kanyang likuran ay isang mahalagang bagay sa bawat isa na inyong ang gagampanin. Ang bawat isa na nagnanais na ang kanyang sarili ay mapaunlad, ang kaitaasan naman ay laging handa upang nang sa gayon kayo ay inyo'y magkaroon kayo ng tunay at tamang daan ng inyong hakbangin. Ang kagalakan ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo ay hindi nga ninyo masasabing isang bagay lamang at sa inyong manggagaling, sapagkat ang bawat mag-aaral ay sinisino ng kaitaasan mula sa kanyang kabuuan, sa kanyang isipan, damdamin at kalooban, at wala ngang maitatago ang aking mga minamahal na mga kapatid. Sikapin nga ng aking mga kapatid na ang kanyang pagtuturo ay laging ang mapa sa inyo, sapagkat sa anumang kabagayan na sa inyong nasa harapan ay matutunan nga ninyong makapamili kayo ng ayon sa kalooban ng kaitaasan, sapagkat ang sanlibutan nga ay isang paaralan na kung saan ang inyong mga mata at ang inyong mga sarili ay naaaliw sa lalo't higit sa mga bagong aralin na pinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Ang tunay
na pagbabago ng isang mag-aaral ay naaayon sa kanyang kagandahang asal. Sapagkat hindi nababago ang isang kagandahang asal sa isang tao kung ito ay naitanim at nakasanayan ng isang mag-aaral sa kanyang sarili. Walang sino mang ang maaaring makapagpabago o makaalis nito sa kanya. Kaya nga inyong tatandaan na ang inyong mga pag-aaral ay sinupin nyo ng mainam, sapagkat ito nga ay isang pag-aaral sa inyong buhay na kayo ay mapanuto at makasunod, makatugon sa anumang kahilingan at naisin ng dakilang Panginoon. Hindi kayo pinagkalooban ng bagong buhay upang masayang sa mga ganitong mga pag-aaral sa sanlibutan. Kung kaya nga ang pagkakataon ay lagi nga ninyong maging makabuluhan sa inyo, gawin nga ninyo ang inyong nararapat na lahat upang nang sa gayon ang inyong pakikipag-aral dito sa kalupaan na ayon sa kalooban ng kaitaasan ay inyong ang mapagtagumpayan. Minarapat ng kaitaasan na kayo ay mapunta dito sa sanlibutang ito upang nang sa gayon kayo'y matuto at magkaroon kayo ng tunay na buhay na kung saan ang pag-aaral ayon sa kanyang kalooban ay inyong ang maigampan sa kapanahunan kayo'y naglalakbay dito sa kalupaan. Ang inyong ang mga mabubuting kanaisin ay inyo pa rin nga siya sa atin, sapagkat tayo'y nagkakaroon ng mga pag-aaral, hindi lamang sa naisin ng bawat isa, kundi sa naisin ng kaitaasan. Ito nga ang siya makapagliligtas sa bawat isa sa inyo na kayo'y magkaroon ng isa pang pag-aaral na kung saan nag-iisang tinig lamang ang inyong pakikinggan at nag-iisang damdamin at kalooban ang siyang magkatugon upang nang sa gayon kayo ay matuto at magkaroon nga kayo ng pagsunod sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ang inyong ang pagparito dito sa kalupaan ay isang pag-aaral na kung saan kayo ay natututo na nga, sapagkat ang inyong mga loob ay malakas na sagupain ng anumang pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, sapagkat nalalaman ng bawat isa na sila'y may ginagabayan ng dakilang Panginoon sa kanilang mga paglalakbay at minsan man sila ay hindi pinabayaan. Halina mga minamahal na mga kapatid, sa inyong paglalakbay, gawin nga ninyo itong isang pusang loob na magkaroon kayo ng mga pag-aaral na naaayon sa panandakilang Panginoon upang nang sa gayon kayo nga ay hindi magkaroon ng mga pag-aaral, nahihirapan, nagugulumihanan, sapagkat kung kayo ay tamang sumusunod sa kanyang likuran, walang sino man magkakaroon ng mga pag-aalinlangan, sapagkat kayo bilang isang mag-aaral, kayo ang nakararanas at nakapagpapatoo totoo sa biyaya na pinagkakaloob ng kaitaasan. Mapalad ang bawat isa, sapagkat ang kabiyayaan nga ng kaitaasan ay lagi nga sumasa inyo, lagi na, at kayo nga ay hindi binibigyan ng mga pag-aaral na hindi nga kakayanin ng bawat isa, sapagkat ito nga ang inyong mga naisin na inyo rin namang ginagampanin at tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli,
ang kapayapaan at ang pag-ibig ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at kababaang loob ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Ang bawat isa sa aking mga iniibig ay binigyan ng pagkakataon upang muling makita ang liwanag, upang muling makadama ng pag-asa, ng pag-ibig na nanggagaling sa dakilang Ama. At ito ay ipagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ito ang layunin ng dakilang Panginoong Jesus sa kanyang mga anak. Ito rin ang nagiging sandata ng bawat isa upang sa pag-aaral na dumarating sa kanilang buhay, ito ay kanilang mapagtagumpayan. Ito rin ang nagsisilbing liwanag sa bawat isa upang ang daan o landasin na tinatahak ay naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. At sa aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito, ang pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan ay naaayon sa tinatawag na pagbabago. At sa aking mga iniibig, saan nga ba ito magsisimula? Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig. Ang lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan ay nagkakaroon ng pagbabago mula sa pisikal hanggang sa espiritual na sinasabi. At ito ay magsisimula sa inyong mga sarili. Sapagkat kung ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagsusumikap na magbago sa kanilang mga sarili, ay kanila ring mababago ang kanilang mga kapaligiran. At ano nga bang pagbabago ang inanais ng kaitaasan sa aking mga iniibig? Ito ang pagbabago na naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na ang bawat isa ay unti-unting maranasan, mapagtagumpayan, at makamit ang tinatawag na kasakdalan. At ang bawat isa sa mga kaorasan at sandaling ito ay nagaganap ang pagbabago. Ito, kayo sa inyong mga sarili ay patuloy na tinuturuan upang kayo ay umayon sa pagbabago na naaayon sa turo ng dakilang Panginoon. At ito ay mananatili at kailanman ay hindi magkakaroon ng tinatawag na pag-ibig. Walang sino man sa aking mga iniibig ang mananatili sa isang kalagayan. Ang lahat
ay nagkakaroon ng pagbabago. Subalit ano nga bang pagbabago ito? At ito ay nakikita ng kaitaasan sa aking mga inibig, na kayo ay unti-unting nagbabago ayon sa Espiritu. Na ang pagkaunawa ng aking mga inibig sa mga salita na ibinabahagi ng kaitaasan ay lumalalim at nag-aayon nito sa tamang katuwiran ng mga turo at halimbawa na ibinabahagi ng mga banal na tatlada. At ano nga ba ang bagay ang hindi mababago? At ito ang turo ng kaitaasan. Ang pag-ibig na siyang nagiging sandalan ng bawat isa. Ang pag-ibig nagiging basihan ng bawat isa upang ang paglalakbay ng bawat isa ay naaayon sa turo ng dakilang Panginoon. At paano ninyo ito mapapanatili sa inyong mga sarili, sa aking mga iniibig, sa mga kaurasan at sandaling ko, mula noon hanggang sa kasalukuyan? Ito ay sa patuloy na pag-aaral ninyo dito sa paturuan ng diwa. Na pagtuturo dito sa paturuan ng diwa ay makikita ng bawat isa kung paano ito nagkakaroon ng buhay. Paano ito nagkakaroon ng pag-ibig. Paano ito bumubuhay sa aking mga iniibig. At ito ang siyang binabaka ng aking mga iniibig. Na ang kamangmangan sa inyong mga sarili ay unti-unting napapalitan ng mga karunungan sa kaitaasan. At hindi lamang ito sa salita, pagkos ito ay sinasagawa ng aking mga iniibig. At ito ang tinatahak ng aking mga iniibig sa mga kaurasan at sandaling ko, na ang buhay dito sa laman ang siyang nagiging pag-aaral ng bawat isa upang makamit ang kabanalan, upang kayo ay makasunod sa kanyang liwaran, upang ang bawat hain na inyong ibinabahagi sa kanyang harapan ay sakdal at naaayon sa kanyang kalooban. Aking mga iniibig sa isang pag-aaral, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagbabago, at ito ang katagumpayan na nais ng kaitaasan, na kayo sa inyong mga sarili ay hindi mananatili sa isang kalagayan, bagkus kayo ay uunlad. Kayo ay makarating sa kanyang sinapupunan. At higit sa lahat, kayo ay magkakaroon ng kabahagi sa kaitaasan, upang kayo rin sa inyong mga sarili ay maging halimbawa ng inyong kapwa, at kayo ay maging gabay ng inyong kapwa, upang ang bawat isa sa kanyang mga mag-aaral ay makasunod at makarating sa likuran ng dakilang Jesus. Ito ang bahagi ng kaitaasan na pag-aaral. Nanaway ang pag-aaral na ito ay tumimo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na ang bawat ibinabahagi ng kaitaasan ay magkaroon ng buhay sa inyong sarili. Sa mga tuwid, aking mga iniibig, iwaksin ninyo kung ano man ang bala sa inyong kaisipan, sa inyong damdamin, upang makuha at matanggap ang lahat ng mga salitang ito.
ang lahat ng mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa inyong harapan upang sa gayon sa inyong patuloy na paglalakbay, kayo ay hindi mga ligaw. Kayo ay hindi mga tisod. Bagkus kayo ay makasunod sa kanyang likuran. At ito ang siyang ninanais ng kaitaasan, na kung saan ang aking mga iniibig sa mga orasan at sandali ito ay pinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan. Hanggang dito, muli ibinabahagi ng kaitaasan ang kapayapaan, ang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isa ang kanyang dakilang pag-ibig at kababaang loob mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Pedro Apostol. Paalam. Liwanag, pag-ibig at kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Sa kabatagang lupang ito nga, aking mga minamahal na mga kapatid, ano nga ba ang sukatan ng pagiging mapalad? Sinusukat nga ng tao sa yaman, sa karunungan, sa kapangyarihan sa lipunan, ang pagiging mapalad. Kung kaya nga ang wika, naroon at mapalad sapagkat marami ang kayamanan. Magagawa ang nais ibigin, napupuntahan ang gustong puntahan. Ngunit naroon baga ang kapayapaan. Kapayapaan na kung saan naroon ang pagiging mapalad. Kung ang tao sa kanyang kalagayan ay mayroong kapayapaan na nagmumula sa iisang Diyos na makapangyarihan, na tunay nga sa panahon ito. Marami ang naghahanap. Marami ang hindi bumubuka ang bibig sa pag-aaral ng nauukol sa kaitaasan. Mayroon ba silang kapayapaan? Naroon ba ang katahimikan sa kanilang mga sarili? O ang kagulumihanan ng kanilang kaisipan? Bagamat hindi bumubuka ang kanilang mga bibig, ay naroon sa kalagayan na walang katahimikan. Mapalad nga aking mga minamahal na mga kapatid, ang nakasusunod at nakasusumpong sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kanyang lakad ay naroon nga sa matuwid. Ang kanyang lakad ay mayroon ngang patutunguhan, at ang kanyang lakad ay hindi sa hukay ng kamatayan, na kung saan ang kamatayan nga ng katawang lamang iyan sa maraming bagay na kinahihiligan sa kapatagang lupang ito. Kung kaya nga ang tao sa kanyang kalagayan ay naroon at nalilihis sa kautusan ng Diyos, at sa pagkalihis na iyan, ang ibinubunga nga ay ang karamdaman, ang kagulumihanan ng kaisipan, at sa pagdating ng panahon na kung saan bibilangin niya ang mga bagay na kanyang nagawa, ilan nga ba ang mabuti? Ilan nga ba ang hindi mabuti? Paano nga ba ito matitimbang? Ang lahat ng ito ay naroon sa timbangan ng Panginoon, na kung saan ang pagiging mapalad ba sa kapatagang lupang ito ay naroon nga ba sa aking nabanggit na sayaman, sa katanyagan. Mga minamahal na mga kapatid,
Ano man ang kalagayan ninyo sa kapatagang lupang ito, ay nariyan sa inyong mga sarili ang pagiging mapalad, bagamat hindi natatanaw ang inyong mga kapatid sa inyong kapaligiran. Ngunit nariyan sa inyong mga puso ang pag-ibig na lagi na ibinibigay na halimbawa ng isang Hesukristo. Ang pag-ibig na walang itinatangi, na lagi na ipinaalala sa lahat, sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan ay mas umiibig doon sa mga tinatawag na mapalad, na naroon sa karangyaan ng kayamanang panglupa. Naroon ang kanilang pagtatangi, na kung saan naroon nga at kinilang kinikilala na mas ito ay nakahihigit sa kalipunan ng kanilang mga kapwa. Mas binibigyan ng mga bagay na atensyon na hindi na ibibigay sa kanilang kapwa na mas nahihigit ang pangangailangan sapagkat naroon tinitingnan ang kalagayan ng hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit kung matututuhan lamang ng tao ang tunay at wagas na pag-ibig, ang lahat nga ay pantay-pantay sa harapan ng iisang Diyos. Bagamat ang tao ay hindi pantay sa pagkakagawa ng mabuti at hindi mabuti, ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang ang lahat at bawat isa ay makapagbayad ng kanyang kautangan. At sa pagbabayad na iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, ay tunay na inihahanda ang lahat at bawat isa. Ang paghahandang iyan ay kung paano sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagsilang, ay naroon ang kalagayan na maraming pag-aaral ang kanyang pag-aaralan. At sa pag-aaral na iyan, di bagat naroon ang pagkakataon ng pagbabago at pagbabayad. Kung kaya nga mapalad ang lahat at bawat isa na napasalilong sa ganitong pag-aaral, sapagkat marami nga ang patutuo ng kaitaasan na tunay nga ng pag-ibig na wagas ay walang itinatangi, at ang pagkakawang gawa na tunay na isasagawa ang isang tunay na natutong mag-aaral na laging ay aking uulitin, hindi magtatangi anuman ang kalagayan sa lipunang ito, anuman ang kasarian, anuman ang gulang, ang lahat ay pagkakawang gawaan ng naaayon sa inyong mga natutunan. At kung tunay nga na may natutunan ng lahat at bawat isa, hindi na ninyo iintayin pa ang maraming kalamidad upang kayo ay gumawa at makatulong sa inyong mga kapatid na nangangailangan. Upang bigyan ninyo ng tubig ang mga nauuhaw at maibahagi ninyo kung mayroon kayo sa inyong mga lukbutan. Mabigyan ninyo ng kaprasang pinapay ang mga nagugutom at maakay ninyo ang naroon sa mga kahinaan, ang naroon at mga natitisod ay muli ninyong naaakay upang magpatuloy sa mga tungkuling inyong sinumpaan at sabay-sabay kayong magpapatutuo ng lahat ng aral na nagmumula sa kaitaasan ay tunay na maisasagawa ninyo nang walang hadlang, sapagkat ang lahat ng hadlang na iyan sa isang tunay na mag-aaral na natuto ay hahawiin ninyo ang lahat ng hadlang na iyan upang kayo ay makapagpatuloy at matawag nga na tunay na mapapalad pagdating ng panahon. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang araw nga ay nagmamadali. Ang panahon nga ay laging nagbibigay ng panibagong aral sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga, narito
ibinababa sa inyo ang mga mahalagang pag-aaral at nawa laging handa ang inyong mga kaisipan ng kapayapaan upang sa gayon hindi nga masayang ang lahat ng pag-aaral ay pinagkakaloob sa inyo sapagkat kayo ay gagawa at gagawa. Kikip-kipin ninyo sa inyong mga sarili ang mga pag-aaral na iyan upang sa gayon ang lahat at bawat isa ay kilalanin na ang kanyang kapwa ay kanyang kapatid. Ang kanyang kapwa ay ang salamin ng kanyang sarili at ang ayaw niyang gawin sa kanya na hindi niya naibigan ay hindi niya gagawin sa kanyang kapwa. Kung matupad nga ito ng aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na kayo ay mapalad. At sa mapalad nga na umagang ito, isang dagdag na pag-aaral ang aking iiwan na matatagpuan sa awit 119, versikulo 1 hanggang 3. Pakibasa aking minamahal na. Ito po yung nasusulat sa aklat ng mga awit sa chapter 119 verse 1 hanggang 3. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan, sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Muli, ang liwanag, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ay aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Santiago. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Katotohanan ng aking mga iniibig na sa bawat pagsusumikap na ginagampanan ng isang mag-aaral, naroroon ang isang pagkatuto ng kamalayan upang higit na umalam sa mga bagay patungo sa dakilang Panginoon. Hindi aral ng laman, ngunit aral ng Espiritu na siyang dumadalisay sa isang pagkatao at isang kaluluwa na ang lahat ng bumabalot sa isang kabuuan ay maging kaiga-igaya sa harapan ng dakilang Diyos. Ang mga bahaging ito ay pinapaalala sa bawat isa upang kayo'y manatili sa matuwid na daan. Na ang bahaging ipinagkakalob sa inyong pag-aaral ay isang kaparaanan upang hindi kayo magsipagliko sa gawain ng sanglibutan. Ngunit kayo ay magsilakad ng matutuwid at hanapin ang kaharian ng Ama. Sapagkat maraming pagkakataon ng tao ay inaakala niyang siya'y sinusubok ng kaitaasan. Ngunit kung susumahin ang kanyang pag-unawa, siya mismo ang tumutukso sa kanyang sarili.
at naroroon ang pagtangis sa dakilang Panginoon, sapagkat inaakala niya ang lahat ng yaon ay pagbibigay ng pagsusulit ng kaitasan. Maging matalino kayong mag-aral ng buhay, aking mga iniibig. Kayo bagay tutulad pa sa nakararami ng salita ng Panginoon ay pinangahawakan na tulad lamang sa mga material na bagay. Higitan ninyo ang karunungang inyong tinatanggap sa paturuan ng mga hugis. Kung hindi kayo ay magpakatalino ayon sa katuruan ng mga espiritu banal, sapagkat ito ang magtutuwid sa mga baluktot ninyong paniniwala. Ito rin ang magsasaayos sa mga damdaming hindi karapat-dapat upang ang kanyang kabanalan, ang kanyang kaluwalhatian, ang siyang maging damit ng bawat espiritu na ngayon nagsisipag-aral sa harapan ng dakilang. Huwag na kayong maging tulad pa sa iba, aking inuulit, ng lahat ng bagay ay inaakma ayon sa kapalaran. Binigyan kayo ng kalayaan ng dakilang Diyos mag-aral ng kanyang salita. Binigyan niya kayo ng kalayaan upang gumawa ng mabuti. Naway ito ang piliin ng inyong mga puso upang ang tanikala sa mundong ito ay mapatid sa inyong mga pangyapak at ang inyong mga kamay ay tumuri sa kabutihan ng dakilang Ama. Naway ito inyong pagkakatandaan, aking mga iniibig, na ang karunungan ng Panginoon ay higit sa lahat, na ang kanyang mga turo ay di tulad ng turo ng mga tao. Kaya't kayo na nakakarinig ay magsumikap na kung ano ang kanyang habilin, yaon ang manatili sa inyong mga kalooban. At huwag hayaang pumasok ang mga bahaging hindi karapat-dapat upang ang inyong paglilingkod ay makapagpatuloy ng may kagaanan ng kabutihan. Higit sa lahat, ang karunungang sa inyo'y natatanim ay madagdagan ng karapat-dapat at magsilbing gabay at kalakasan ng bawat isa, upang sa bawat pagkakataon kayo'y muling tinatawagan ng bahagi ng laman, ay manatili kayo sa kabutihan ng Diyos. At ito rin ang inyong maging kaagapay upang kayo'y magpagpatuloy ng karapat-dapat sa kanyang harap. Dito ko iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Muli, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pagkakas. Juan Evangelista. Sumayinyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman.
Mga iniibig na mga kapatid na nag-aaral ayon sa Espiritu, mayroon ba kayong mapapansing kaibahan na aralin sa buhay na ito kung ang kalagayang itinuturo ay kalagayang pangmoral, pangkagandahang asal? Makikita nyo nga ba ang kaibahan? Anong uri ng kagandahang asal mayroon ang ayon sa Espiritu at mayroon ang ayon sa laman? Sa katotohanan, aking mga iniibig, kung ang tao ay magiging masunurin sa batas ng Diyos, ito ang kabuuan ng layunin ng isang espiritu, ang tunay na moral na itinuturo sa bawat kaluluwa. Ano ang magiging kaibahan niya sa moral na tinuturo ng tao sa sanglibutan? Ang bawat bagay na nabubuo sa sanglibutang ito ay nababago din ng panahon at umaayon lang din ayon sa kinagagawi at nakakagiliwan ng bawat kaluluwa na dito ay pumaparoon. Tunay na ito'y binabago at nababago. Ngunit tunay din, aking mga iniibig, marami na ring nauna sa inyo na may katalinuhan ayon sa Espiritu. Nakapagtindig sila ng mga bahagi ng mga palatuntunan na umaayon sa moral ayon sa Espiritu, at ito rin naman ay inyong nalalaman na. Ngunit walang hihigit sa pag-ibig na para sa Panginoon. Ito ang lagi sa inyong ipinapaunawa. Ano nga ba mayroong pag-ibig na sa inyo ipinakikilala na para sa Diyos, na siyang kabuuan ng tunay na moral na dapat inaangkin ng bawat mag-aaral sa paaralan ng Panginoon? Naunawaan niyo ba ang pag-ibig na para sa Diyos? Na ano ang kanyang sinasabi, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas. Meron mga bang hihigit pa sa mga bahaging yan? Ngunit sino ang nakakaunawa ng pag-ibig na ipinakikilala na para sa Diyos, kung hindi naman yung nakikilala ang bahagi ng Diyos na nasa sa inyo? Magiging sapat ba, aking mga iniibig, na kayo namumuhay ayon sa laman, na sumusunod kayo sa palatuntunan ng tao, kayo'y tatawagin ng karapat-dapat? Maaari kayong makakuha ng karangalan ayon sa laman, pero hindi kayo makakakuha ng karangalan sa harapan ng Diyos. Maaari makarinig kayo ng maraming palakpak at paghanga mula sa inyong kapwa, ngunit ang paghanga mula sa Diyos dapat niyong inaangkin at dapat niyong marinig. Sapagkat sa bandang huli tangi ang Diyos ang magpapala sa bawat inyong paggawa. At paano kayo makakakuha ng pagpapala na mula sa Diyos kung ang lahat ng gawa ng tao ay pagsuway laban sa kanyang kautusan? Kaya nga, lagi nang sinasabi sa bawat isa, linisin niya ang kanyang pagkatao. At anong salamin ng isang pagkatao na yan? Ang kanyang puso. Ang kalinisan sa puso ng tao ay yaman ng kanyang pagkatao. Ito ang yamang hinahandog ng bawat isang nagbabalik sa harapan ng Diyos. Paano kayo makakabuo ng yaman na yan para sa inyong pagkatao? Kaya nga halimbawa sa kasulatan ng isang mayamang lalaki, pinakilala, marami siyang tinipong kayamanan. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, ibigay mo sa mga dukha. Sapagkat ang mga yamang nabuo ay para sa sanglibutan. Ngunit sa panahon ng kawang gawa ay may sagawa. Sa pamamagitan din ng yaman na yan, ang tao ay bumubuo ng isang yaman, ayon naman sa Espiritu. Nagiging kadahilan at kaparaanan upang siya'y makasunod sa harapan ng Diyos. Nakita niyo ba ang kahalagahan ng buhay na yan, aking mga iniibig? Ang buhay ay binigay sa bawat tao, hindi upang gawing siyang makasalanan, upang mula dito maunawaan niya ang layunin ng Diyos na sa kanya ibinibigay. Sinasanay siyang gumagawa ng mga bagay na mabuti at banal. At ang laman na yan, kung inyong matuturuan, bibigyan kanya ng kasanayan. At didoon ang iyong puso. Masdan ninyo ang inyong sarili, paano nyo tinuturuan ang isang laman na yan na masanay sa inyong mga ugali at gawi. Napipigilan pa ba ninyo siya sa panahon na ito'y naging kanyang kasanayan? Hindi nga ba dito dumarating ang pagbabata ng bawat tao? Sa kanyang sariling pagkatao, nabaguhin ang mga bagay na mali na kanyang naituro sa kanyang sarili upang muling itindig ang isang kaunlaran na tungo sa matuwid na pagbabago.
Gaano kahalaga ang aralin ng buhay na ito, aking mga iniibig. Lagi na ang dakilang Panginoon ay naghahandog ng pinakamainam na yaman na maaring tipunin ng sino mang kaluluwa na nagnanasa na ang kanyang sarili ay tawaging karapat-dapat. Maliban na lamang sa aking mga iniibig, hindi niya ninanais na maging karapat-dapat at dumuduong pa ang kanyang puso sa sanglibutan. Tunay na ang sanglibutan ay isang nakapakakit na bahagi ng buhay na ito, sapagkat ang kanyang larawan ay tunay na ngang makulay. Nagbibigay buhay sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, gumigising sa kamalayan ng inyong mga pagkatao. Pero lahat ng yan, kung kukunin nyo sa sanglibutan, inyo rin itong iiwanan. Bagat magiging damit ng inyong spirito na tatawagin yung kaluluwa, hindi niya kayo iaakyat sa kaitaasan, sapagkat lahat ng bagay ay nabuo para sa sanglibutan. Sino lamang, aking mga iniibig, ang magkakaroon ng pagkakataon na ang kanyang sarili maiangat niya sa harapan ng Diyos, yun lamang din naglilinang at nag-aaral ng kanyang bahagi ayon sa Espiritu. Kaya mapapansin nyo, aking mga inibig, sa pasimula pa lamang ito'y malinaw ng ibinigay sa bawat isa. Ang pagsasalarawang yan, hinati kaagad ang larawan ng kaitasan sa pamamagitan ng pagpapakita ng liwanag at kadiliman. Hindi ito pinagsasama, aking mga iniibig, pero ang kaliwanagan ay maaari magbahagi upang ang kadiliman ay maparang. Sapagkat sa katotohanan, wala talagang kadiliman. Pero bakit ang larawan ng kadiliman ay pinakilala sa bawat isa? Sapagkat ito ang larawan na babatahin ng tao tulad ng isang misyon na kanyang gagampanin mula sa kanyang sarili, na ang kaliwanagan ay mapalabas niya sa kanyang pagkatao. At ano ang kaliwanagan na yan? Ang karunungan ng isang espiritu. Gaano nyo nakikilala ang talino ng inyong espiritu, aking mga iniibig? Naunawaan nyo ba kung anong kaya niyang may sagawa? Kung inyong hahayaan siyang mabuhay sa inyong pagkatao? Naunawaan nyo ba ang daladala niyang karunungan? Na kung inyong may tuturo at may babahagi nyo sa inyong laman, kahit kayo ay makakapamuhay rito ng may kapayapaan. Sapagkat bawat kanyang paggalaw ay aayon sa kabanalan. Ano pat aakit din siya ng mga bagay na mabuti at banal. Hindi nyo ba nasino ang buhay na ito? Bakit kayo nagkakaroon ng kahapisan? Sapagkat lahat ng bagay kinuha ng tao sa sanglibutan. Lahat ng kahapisan at pagtitiis ay pumaparito. At ang tao ay sanay sa kahapisan at pagtitiis, inaari din niya itong yaman ng kanyang sarili. Kaya nga kahit ang paghihirap ay dumarating sa kanyang buhay, inaari niya rin itong yaman. Narito, ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kabutihan hindi niyo matatawaran. Lagi siya nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa upang makalag sa ganyang uri ng kamangmangan. Nagtuturo siya ng mga bagay na mabuti at mainam upang ang tao sa batas ng pagkakakitan, maakit din niya ang mabuti at mainam. Ano pat ang buhay na ito, bagamat kayo binihisan ng laman, at ang bahagi ng buhay na ito'y panandalian lamang. Ang mga bagay at panahon na meron kayo ay magiging magaan. Ano pat sa buhay na to, ang paggawa ng mabuti ay magkakaroon lagi ng daan, sapagkat hindi na kayo pumaparoon sa hilig ng laman. Ngunit sino sa inyo ang tatanggi at nakakatanggi sa sanglibutan? Lagi na ang alaala ng asawa ni Lot ay dumarating sa kapanahunan. Lagi ang tao dumilingon sa sanglibutan sa gitna ng pag-iba na ginagawa sa bawat panahon. Huwag aking mga iniibig, tatagan ninyo ang inyong sarili sa gitna ng lahat ng pag-iba na yan, sapagkat sa katotohanan sasabihin ko sa inyo, lagi na ang puso ng tao ay manghihinayang, sapagkat marami na siyang naitindig sa sanglibutan. Ano pat ito'y inaaking niyang yaman ng kanyang puso. At kung ito na ang yaman ng kanyang puso at nakita niya ang pag-iba, hindi ka nga ba mahahapis? Huwag niyong kahapisan ng mga bagay kung ang pag-iba ay nakikita niyo sa sanglibutan. Ngunit mahabag kayo sa inyong mga kaluluwa kung hindi kayo magtatagumpay, sapagkat muli niya kayong ibabalik sa kahapisan na yan na hindi niyo maiwanan. Ano pat ang buhay na ito ay hindi nalarawan ng isang mainam na kalagayan ng pag-aaral, kundi ito'y na isang larawan ng pakikibaka na laging ginagawa ng maraming mangmang. Ariin yung kayo'y may talino, aking mga iniibig,
Bigyan niyo ng karunungan ang inyong mga sariling espiritu. Patatagin ninyo ang inyong sarili sa katotohanan. Sapagkat tanging ang katotohanan nagmumula sa Diyos ang magpapalaya sa tao sa lahat ng uri ng kamangmangan. At anong katotohanan yan? Ito yung pag-ibig na laging itinitindig sa bawat isa, na maunawaan niya kung anong ibig sabihin ng pag-ibig na para sa Diyos. Ito yung pag-ibig na ayon sa Espiritu, na ang bawat isa sa inyo ay mayroon. Nabuhayin ninyo ang inyong mga espiritu sa tunay na katwiran upang kayo tunay na makaibig at makagawa ayon sa kalooban ng iisang Diyos. Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Huwag kayong masiyahan sa bawat kagalakan na nagbumula sa sanglibutan, pagkabat ito'y nagbibigay sa inyo ng kagaanan, sapagkat ito'y panandalian. Ngunit makipagtiis kayo sa salita ng Diyos at makibaka kayo ng may katalinuhan, upang ang bahagi ng inyong mga sarili ay makalag sa bahagi ng sanglibutang ito, upang kayo makabilik sa tunay niyong tahanan. Ang pananatili ng tao sa paaralan ay mainam kung siya'y natututo ng bawat aralin na kinakailangan. Ngunit kung kayo bumabalik at balik lamang sa sanglibutang ito dahil hindi nyo natutunan ng bawat aral, nakikita nyo ba ang kahinayangan ng bawat panahon na sa inyo'y pinakilala? Manghinayang kayo, aking mga iniibig, hindi dahil sa pag-iba na itinindig ninyo na inyong namamasdan sa sanglibutan. Manghinayang kayo sa pagkakataon na ipinagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi lahat ay nagkakaroon niyan. Kayo ang binigyan sa ngayon, tanganan niyong mainam. Ariin niyo siyang ginto na hindi siya lalagpas o malalaglag sa inyong palad, na hindi niyo na ibabahagi ng may kabuluhan. Bagamat ito'y tunay na larawan ng kabutihan ng Diyos, ngunit kung hindi niyo siya maunawaan, tulad din siya ng mga alikabok na inyo lamang tinatapak-tapakan, bagamat siya'y ginto sa harapan ng bawat kapanahunan. Alalahanin niyo ang katwiran ng Panginoon ng kanyang itinindig mula noon hanggang ngayon. Ipinakilala niya kaagad ang bahagi ng kanyang pag-ibig at ang kanyang batas ay ayon sa larawan ng kanyang katwiran. Ano pa tanging katangian ng taong hinihintay na maganap sa bawat isa, siya'y maging masunurin sa harapan ng Diyos. Sapagkat kung ang pagiging masunurin ng tao ay gagampanan niyang may katapatan sa harapan ng Diyos, na hindi siya magtatanong kung bakit. Kung ano pa man, bago niya sundin. Mga iniibig na mga kapatid, tunay ang daan ng Panginoon. Kung iyong lalakbayin, ito yung pinakamainam at pinakamaiksing daan tungo sa tagumpay. Maging matalimahin kayo, aking mga iniibig, sa utos ng Panginoon. Maging masunurin kayo ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa iyong kalooban. Maging tapat kayo sa Panginoon, hindi lamang sa sanglibutan, sapagkat nalalaman niyo sa bandang huli, hindi kayo makakapaglingkod sa dalawang Diyos. Sapagkat sa isa'y magtatapat ka, at sa isa ay magtataksil ka. Sino ngayon ang iyong Panginoon? Kanino ka nagiging tapat? At kanino ka nagiging taksil? Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at nakiisa sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.